Mag-isa si Jay sa basement at halos mabaliw na siya. Hindi tumitigil ang kaki sa katawan niya at lahat ng nasa isip niya ay nagsasabi na kamutin niya. Grabe ng sitwasyon kaya kinuha niya pa ang baril at iniisip na tapusin ang sarili niya. Nakapagpigil pa rin siya pero hindi nawawala ang kate kaya desperado na siya at kinuha ang plies at tinukulap ang mga kuko niya para hindi na siya makapagkamot. Sa sobrang sakit nito ay nalimutan niya kahit saglit ang nakakatuksong sensasyon sa ilalim ng balat. Bakit ito nangyayari at paano umabot ang sangkatauhan sa ganito? Welcome back sa PS Rewind. Payo ko lang, huwag kang magkamot habang pinapanood mo ang recap na to. Balita ko kapag nakasubscribe, hindi daw nahahawa. Isang umaga, nagising si Jay galing sa pagkakalasing nang kumakatok na ng malakas ang tatay niya. Dala ni Lolo ang anak niyang si Olivia para iuwi sa kanya. Nabanggit ni Lolo na may sakit ang asawa niya kaya nag-alok si Jay na siya na ang magbubukas ng grocery nila para maalagaan niyang lubos si Lola. Bihirang gawin ito ni Jay dahil laging problema ang dulot niya sa pamilya. Habang naghahanda si Jay, hindi niya mapigilang kamutin ng liig. Lagi niyang naiisip ang yumaong asawa niya. Ang naging unang sintomas nito ay pagsusuka at gumugol ng matagal na panahon sa ospital at umaaray pa rin ang bulsa niya sa grabe ng ginastos nila. Hindi na nakapagsasalita ang anak niya simula nang mamatay ang nanay niya at nakikipag-usap lamang siya sa pamamagitan ng notebook na lagi niyang daladala. Natanong ng bata kung pwede silang bumisita sa puntod ng nanay niya. Malumanay na sagot ni Jay ay hindi. Sa paghatid kay Olivia sa eskwelahan, napansin ni Jay na nambubuli pa rin ang ibang bata sa kanya at nag-alok na siyang makipag-usap sa guro. Hindi ito pinansin ni Olivia at pumasok na. Pero nakalimutan niya ang notebook niya. Tiningnan ito ni Jay at nang makita ay may parang kutsilyo sa puso niya. Mga drawing ng away nilang mag-asawa, ang paglalasing niya, ang mga panahon ng asawa niya sa ospital at may mga dugo. Tinapik siya ng gwardiya sa bintana para kunin na ang notebook ni Olivia bago pa siya tuluyang malugmok sa kanyang kalungkutan. Nagmamaneho na siya papuntang bayan na umiinom pa rin. Naririnig niya sa radyo tungkol sa mga kakaibang insidente ng pagkakamot na kumakalat sa buong lungsod. Binibintang ito sa mga refugee. Ang iba naman ay sinasabing social media stunt lang to. Dumating na si Jay sa grocery at agad na kinompronta siya ni Miguel, isang dating empleyado na nagsasabing may utang daw si Jay sa kanya. Nalilito si Jay at walang maalala pero napansin niyang matindi na ang pagkakamot ni Miguel sa muka. Nagbanta na lang si Miguel saka umalis. Sa loob ng grocery, ikwento ng empleyadong si Lisa. Sinisanti pala ni Lolo si Miguel dahil sa pagnanakaw. Naupo si Jay sa opisina, napapalibutan ng mga painting ng yumaon niyang asawa ang mga dingding. Nang dumating ang mga bagong paninda, ginamit nila ang hatch sa kalsada para direktang makapasok ito sa basement. Biglang isang kakaibang ingay nang may babaeng pumasok sa grocery na puno ng dugo. Nagsisigaw na parang meron daw kumakyat sa kanya mula sa loob ng balat. Kinamot niya ang sarili ng malala bago bumagsak at sumuka ng dugo. Dumating ang pulis at sinabing hindi ito ang nag-iisang insidente o social media stunt. State emergency na ito. Tumawag si Jay kay Lolo pagkatapos. Kinumpirma ang pagpapalayas kay Miguel dahil sa pagnanakaw at pinagalitan ng tatay niya na dapat dalhin na sa doktor si Lola dahil sa matinding ubo. Pero sagot ni Lolo ay ayos lang daw sila. Sinundunan ni Jay si Olivia sa eskwelahan dahil nangagat na naman daw siya ng ibang bata. Hindi alam ang gagawin sa anak niya ay bumisita na lang ulit sila sa libingan ng nanay niya kung saan nagbubulong si Olivia ng mga bagay na hindi marinig ni Jay. Sa biyahe pabalik, isang emergency broadcast ang nagkumpirmang nasa krisis na ang bayan. Puno na ang mga ospital, kinansela ang mga flights, mga haka-haka sa terorismo at namatay na daw lahat ng mga hindi nakasubscribe. Grabe. Pagbalik nila sa grocery ay malapit nang magsara. Biglang pumasok ang mga kawatang hold-upper. Isang babaeng si Gabriela at nakamaskara ang isa. Pinilit nila si Lisa na isara ang gate at kunin lahat ng pera. Dinala si Jay sa basement para buksan ang mga pera sa safe. Napagtanto niyang si Miguel pala ang nakamaskarang lalaki. Nakiusap si Jay sa kanya na kunin mo na lang lahat ng pera at umalis na kayo. Pumutok ang baril sa taas at tumakbo agad si Jay pabalik at natagpo ang kinagat pala ng anak niya si Gabriela kaya naputok niya ang baril at tumama kay Lisa. Ibinigay ni Jay sa kanya ang emergency locator saka pinatago siya sa basement. Pagkatapos ay kumuha siya ng cutter at lumapit kay Lisa. Gumawa siya ng improvised
na benta, mga bulak at nilapat sa sugat niya. Saka binalot ng tape sa kanyang tiyan. May pulis nang kumakatok sa gate sa labas. Biglang lumitaw ang nagtatagong customer na si Henry at sinabing isang emergency alert ang dumating sa telepono nila. Nasa lockdown na ang bayan dahil sa isang outbreak na tinatawag na kamot pepe, ang sakit na nagdudulot ng hindi mapigilang pagkamot sa sarili at sa iba. Sino mang mahuli na kumamot ng mahigit sa 10 segundo ay tinuturing ng banta sa publiko. Ang pulis sa pintuan ay bigla na lang dinumog at pinagkakamot ng mga infected na tao. Kinuha ni Jay ang baril ni Gabriela at tinali ang dalawang magnanakaw. May kumalabog sa basement kaya pinuntahan ni Jay. May nakapasok pa lang dalawang infected sa hatch kaya binaril niya ito. Pero pag alis niya ay hindi niya namalayang gumagalaw pa pala siya. Isang grupo na sila ngayon na iisa ang kapalaran at dapat daw silang magtulungan. Nakiusap si Miguel dahil buntis daw si Gabriela kaya pinakawalan na din sila ni Jay. Patuloy na lumalala ang gabi. Tumawag na si Lolo kay Jay para lang sabihin kina Olivia na mahal niya sila at inamin na ni Lolo na infected na ang asawa niya at nakamot na din siya nito. Para hindi na sila magdusa, nagpasya si Lolo na tapusin na ang buhay nila. Nakiusap si Jay pero huling sabi ni Lolo ay mahal ko kayo. Saka binaba ang tawag. Bagsak si Jay ngayon kaya lumapit si Olivia para yakapin siya. Natuklasan ng grupo na ang mga infected pala ay nabubuhay ulit. Ang pulis na namatay sa labas ay muling bumabangon. Nagising din ang dalawang bangkay sa basement kaya napuwersa silang makipaglaban at patayin ang mga ito. Saka tinunaw ang mga katawan nila sa mga tangke na may corrosive chemicals. Ganon din ang ginawa nila kay Lisa dahil namatay na. Kaso nakamot pala si Henry at nililihim ito sa grupo. Gumawa sila ng simpleng hapunan na may mga kandila at mga dilatang pagkain. Sa gitna ng mga ingay at mga pagsabog sa labas, nagkwentuhan sila ng mga sarili nilang buhay. Inamin ni Jay ang kanyang pangangaliwa kaya nag-away silang mag-asawa pagkatapos na ipinanganak mismo si Olivia. At kung paanong nalulung siya sa alak para lumakas ang loob niya para harapin ang laban ng asawa niya sa cancer. Nagsimulang lumabas ang mga bitak ni Henry at kamot ng kamot at itinatago ito sa grupo. Naatake na siya ng matinding pangangati. Naglock na siya sa banyo sa basement kung saan nalantad ang madugo niyang kondisyon. Nang matagpuan siya ni Jay, nagmakaawa si Henry na ikulong na lang siya kaysa makasakit pa siya ng iba. Pero huli na ang lahat dahil inatake na niya si Jay nang sipakin siya ng isang palakol na hinagis ni Olivia. Natuklasan ni Jay na nakamot na din siya sa leeg. Samantala, nakunan si Gabriela at nagkasakit ng impeksyon. Isinugal ni Miguel ang buhay niya para kumuha ng mga antibiotics sa malapit na parmasya at likas na makabalik. Pero huli na ang gamot dahil nakamot na pala si Gabriela kaya pinatay siya ni Jay bago pa siya maging halimaw. Nang makabalik si Miguel at nalaman kung ano ang ginawa ni Jay, sobrang nagalit siya. Tinanggal na pala nito ang bala kaya sinakal siya ni Miguel hanggang sa mawalan siya ng malay. Sasaktan niya na din si Olivia para makaganti pero nakita niya ulit na muling nabuhay si Gabriela kaso halimaw na ito. Saktong nabuhay ulit si Jay at nilaslas ang liig niya saka binaril si Gabriela at tinunaw sila kapwa. Si Jay na infected na, ginugol ang mga natitira niyang oras para maghanda sa wakas niya. Nilinis ang grocery, nilak ang mga pinto para maging ligtas si Olivia at sumulat para sa kanya. Sa basement, kinulong ang sarili at nang hindi niya na matiis ang kati ay ginamit ang pliers at alam na. Nang magising si Olivia, natagpuan niya ang listahan ng araw-araw niyang gagawin na huling habilin ng kanyang ama para mabuhay siya. Binasa niya ang sulat at pumunta sa basement. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang mama niya, nagsalita ng maayos si Olivia. Daddy, nandito lang ako para sa'yo. Nakailang kamot ka sa panonood mo. I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.